tumigil ang kuryente. Naglakad si Lila papunta sa altar, dala ang isang lumang kandila na may natitirang maliit na apoy. Sa bawat kislap ng apoy, gumuguhit ang anino sa pader, sumasayaw na parang may sariling buhay na hindi maipaliwanag. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang tunog ng hangin na tila may ibinubulong na mga salita na hindi niya maintindihan. Napansin niyang ang anino ay hindi tumutugma sa galaw ng kandila, parang lumalapit, humahabol sa kanya ng walang tigil. Napakapit siya sa malamig na mesa, nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga kamay at puso. Isang iglap, sumiklab ang apoy ng mas malakas, sumigaw si Lila sa takot. Sa liwanag, nakita niyang may nakatayo sa likod niya, hindi gumagalaw, ngunit ang anino nito ay gumagapang paabante, tila naghahanap ng biktima. Napalunok siya ng laway, pilit iniwasan ang tingin sa salamin sa harap niya. Ngunit sa bawat pagdampi ng malamig na hangin, lalong lumalalim ang pagngiti ng anino na para bang nilaloko siya. Unti-unting nauubos ang kandila, ang liwanag ay nagiging manipis, ang dilim ay lumalapit ng walang awa. Huling kisap ng apoy, naramdaman ni Lila ang malamig na hininga sa batok na parang malamig na kamay na humahawak sa kanya. Bumagsak ang kandila sa sahig, sabay patay ng liwanag. Sa dilim, ang tanging naiwan ay ang mahina at paulit-ulit na bulong na bumabalot sa kanyang pandinig. Tapos ka na.